Hello guys, gusto ko lang mag-share ng testimony about sa mga nangyari sa buhay natin. So, di ba, yung TikTok ko, lahat siya naka-private. Tapos even yung private message ko. Tapos nung time na, nag-post ako ng martial arts like Chinese, Korean, Japanese. So, parang tinanggal nila yung private message ko, ginawa nilang public, open public. Ako ayoko ng ganun. Kahit sabihin na, oo nga, kayo nga may-ari ng watch ng apps. Tapos, kinopen nyo para lang magana yung mga comments ng tao. Kasi ako, para sa akin, hindi ko kailangan ng validation or i-check ka ng tao na mag-spotlight ka. Then ako mismo ang nagko-comment sa sarili kong section. Mapa YouTube, mapa Instagram, mapa FB. Tapos dito sa TikTok. Dahil akin yun eh. So, ganun ang personality ko. Ako ang una mismo nagko-comments. Sexy ako, maganda ako. So, ganun ako dahil introvert ako. So, yun lang guys. Tapos, when it comes to introvert, may sarili yung mundo. Kumbaga, kaya nila mabuhay na mag-isa. Yun nga nakita ko sa din dito ko rin nakita sa TikTok na ang mga introvert, sanay sila mag-isa. Kaya nila kumain mag-isa, kaya nila kape, kaya nila maglakad. Dahil mas nai-enjoy nila yung introvert or bilang sila na nag-iisa. At hindi nila kailangan ng maraming kaibigan. So, pero minsan, nagiging ambivert ang introvert kapag nagkakaroon ng mga occasions, mga gatherings, or alumni, family reunion, tapos party, like birthdayan, or kasalan, tapos Pasko, tapos New Year. So, ganun yun. Tapos, syempre, marunong din sila makisama. Kunyari, office, gaya ko, alam sa office, tapos sa mga, alam matagal na kayo nakita, or naging close mo, dahil sa classmate ng mga anak mo, so marunong naman makisama. Pero, hanggat maaari, as much as possible, kunyari, pag umattend ako ng isang occasion, parang gusto ko na, pagtapos ng kumain, parang gusto ko na umalis. Kasi tapos na ako kumain, di ba? Kasi ako mahilig talaga sa pagkain. Pero yung kinakain ko, yung gusto ko rin. Hindi yung kakain ako ng basta-basta. So, yun. Ano, mga pasta, favorite ko yan, mga seafoods, yun. Tapos, yung fried chicken. Pero yung mga lechon baboy kasi hindi ako makain ng mga ganun. Tapos, ganun. Tapos, diba? So, yun. Dahil mas para sa akin, mas nai-enjoy ko yung sarili ko bilang solo. Kasi, parang, di ba, ako kasi hindi ako marunong makisama din. Di ba, ibig sabihin, moody type ako. Kasi may time ako na, kunyari, sa bahay namin. Minsan, naka-close naman talaga yung ang pintuan dahil hindi talaga ako sanay na naka-open. Dahil minsan may time ako na ayaw ko talaga makakita ng tao. O yan talaga ang number one na na reason ko kung bakit ilap ako sa tao. Kasi tatakin din ako eh. Tapos, para sa akin, nag-i-enjoy ako na mag-isa. Tapos, ayaw talaga na yung pupuntahan mo ako, tapos parang didisturban mo. Tapos nawala naman ikaw appointment sa akin. Siyempre parang, nasya ko sa ganun. Pero okay lang yun ako mag-visit na. Nangyari, sa mga church namin, kasi obligation namin yan, visiting, administering ang tawag. So ako kahit walang mag-visit sa akin, okay lang. Kaya ko sarili ko eh. Baga nabuhay tayo mag-isa. Tapos, mamatay tayo mag-isa sa ganun yan. So, ganun ang aking pananaw sa buhay ko. Yung parang ayoko yung nakaka-disturb ako sa tao. Matagal na ako dito sa inuupahan namin, pero never ako na, yung parang makipagkapit-bahay ka. Siyempre, dahil may pamilya ka na, unahin ng family mo. So, diba? Tsaka, kahit noon, hindi ko talaga ugali yung, meron din. Siyempre, kaibigan ko ng mga ko. Tapos, pero yung, siyempre, nag-iiba ka na rin. Parang, pero ako kasi,
ano ako, kumbaga so much speaker ako. Kahit wala akong kaibigan, kaya ko din ang sarili ko. Hindi kagaya ng iba na, halimbawa, maraming kaibigan, tapos yung parang sama-sama kayo kung saan sila, nandoon. So, hindi ako ganun. Para, sa bagay, hindi naman natin kinukumpara yung sarili ko sa iba. Parang example lang yun. Dahil yan ang nakikita natin, di ba? True to life story na parang mabibigyan mo rin sila ng parang example lang yun. So yun ang kasi ang extrovert naman kasi, yun mahilig sa barkada, mahilig sa gimmick, mahilig sa kung saan sila pupunta, dahil extrovert sila. So yun ang mga sinasabing extrovert na game sila sa loob ng bahay. Pag sinabi na, punta tayo dito ganun, kasi ganun ang mga extrovert. Pero yung mga introvert, mas gusto nila yung solo lagi na alone, kagaya ko. I choose to be alone because it's my character. Tapos yung iba naman, mas nai-enjoy nila kapag marami sila lagi. So, ibig sabihin, magaling sila makisama or makisalamuha sa ibang tao. Pero ako hindi. So, pag, yung parang wala lang, nag-share lang ako ng parasa. Kasi ako, mas pinahalagahan ko yung sarili ko. Kanyari, punta ako sa mountain na mag-isa or sa gubat, tapos makita mo yung mga na-encounter mo ng mga kakaiba. Kanyari, may hayop na. Wala pa naman na-encounter ako, pero syempre aso. Tapos, ano ba yan, kung ano-ano hayop. Tapos, ayun. Tapos, yun. Tapos, lalo na puno, attachable ako dun sa puno. Tapos, mga flowers, tapos kinakausap ko. Tapos, yung mga pugon, mga damo. So, yun. Tapos, yung mga water. Kasi may water. Nature lover kasi ako. Nature lover, food lover, animal lover, love lover. So, kasi tayo, earth sign tayo. Lahat ng dito sa earth. So, very, ko doon, attachable. Oo, totoo yan. Tapos, lalo na yung mga falling leaves. Diba? Kaya nga, gusto ko si Daddy, Sir R, sa mahal ko. Yung gusto ko na hinahanap ko sa sarili ko, parang nakita ko din sa kanya, parang wow, match kaming dalawa. Tapos kung ano yung gusto niya, hilig ko rin niya, hilig siya sa park. Yung mga park na walang tao, yung nangyari. Tapos, mahilig din siya sa fountain, ako ganun din. Mahilig siya sa dagat, ako mahilig din sa sea. Tapos, mahilig siya sa puno, ako mahilig din. Tapos, mahilig siya sa mga nag-falling down sleep, ako ganun din. Tapos, sa dove, yung favorite, tapos yung horse, tapos dog. So, diba, parang, Pero tapos, ang gwapo pa niya. Tapos, watch niya kami dahil siyempre maganda ako. Tapos, siyempre, mas kapaniwalaan ko yung sarili ko kasi ang ibang magsabi sa akin ng maganda. Excuse me. Kasi yung iba, hindi ka panipaniwala. Minsan, bubulahin ka lang or parang, siyempre wala kang pinaniwalaan kundi sarili ko at sa Heavenly Father. Kahit nga pamilya mo, di ba, di mo pwede paniwalaan. Kasi meron din dyan mga black sheep. Tapos, lalo na kapag nag-asawa na, andyan na. Lalo na kapag yung mga abot, nagsisip-sip din. Tapos, nasisira lang yung pagkakapatid nyo dahil sa mga abot. So, diba? So, ayun ang mahirap. Yun ang masakit. Pero ako, kahit nag-asawa ako, kahit halimbawa ilang paasawain ko, never and never masisira yung pagkikipag kapatid ko. Kasi, syempre, dugot naman mo yun. Kapatid is kapatid. Ang asawa napapalitan. Pero yung kapatid, hindi. Kasi kami, talaga kami, kumbaga, intact talaga kami dun sa kapatid. Ewan ko lang sa ibang kapatid kasi ako, syempre, ako intact talaga ako sa family ko. Tapos, kahit sana hindi talaga ako naniniwala. Kasi hindi ako basta-basta nito. So, yun lang guys. So, yan lang ang gusto ko i-share. And then, syempre, habang mayroon pa akong time para ma-share sa inyo, marami pa akong gustong talakayin at ma-share sa inyo kung ano rin yung nasa ikabutura ng aking puso na ma-share ko rin sa inyo about sa pagkatao ko or sa nangyayari sa ating
ah,